It's another good day mga kabrody. Paalis na kami dito ngayon sa Potter House na pinag-stayan namin ng 2 days. Ngayon, pabayahin na kami papuntang Baguio. Ano mga kabrody, update ko na lang kayo pag nakarating na kami sa aming next stop. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Ito na nga mga kabrody, after ng ilang oras namin pagbiyahe, inabot na kami ng tanghalian dito sa gilid-gilid at nagutom na kami ni Labs hanggang sa bumiyahe na kami at nakarating na kami dito sa Benguet Province. Sa wakas, after ng ilang oras na pagbiyahe, nakarating din kami dito banda sa Baguio. And pabiyahe pa kami ng mga ilang minuto dito para makarating dun sa Lion's Head. So ito nga pala yung mga nagagandahan daan dito sa Baguio City mga kabrody. Dumadaan kami sa tabi ng bangin and sa tabi ng mga bato. So dandahan lang kami dito dahil masyadong matarik yung daanan and same time hindi namin ito kabisado, kaya slowly but surely lang tayo mga kabrody. So andar lang tayo ng andar mga kabrody at ito yung kanilang mga naggagandahang tanawin. So nasa loob na kami ng kabundukan ng Baguio mga kabrody and umaandar kami papunta doon sa first destination namin dito sa Baguio, doon sa Lion's Head. Nakapin nga pala tong namin Google Map doon sa Lion's Head kasi gusto nga namin mapuntahan ni Labs yung sikat na Lion's Head dito sa Baguio. And then andar lang kami ng andar mga kabrody. Buti na lang meron kaming dalang Aegeas nang sa ganon, dahil kahit mahaba yung biyahe ay nakakapagkwentuhan pa rin kami ni Love. So yan mga kabrody, dami namin mga nakakasalubong na mga sasakyan na nagdadaan, umaakyat at bumababa papuntang Baguio City. So yan mga kabrody, nakikita nyo, napakaganda ng kanilang kapaligiran. Malinis, maayos, maganda, and napakalalaki ng mga bundok dito mga kabrody. So yan yung mga naglalakihan nilang mga kabundukan na aming nadadaanan mga kabrody. Kaya sulit na sulit talaga yung biyahe namin dito dahil mayroon kang makikita kung ano-anong mga kakaiba sa iyong mga paningin mga kabrody. After ng ilang minuto mga kabrody, it's another good day mga kabrody. After ng 4 hours and 30 minutes namin na biyahe mula sa Dingalan, nakarating na kami sa Baguio City. This is our first stop mga kabrody. So ito ang Lion's Head na sikat na pinapasyalan dito sa Baguio. So paano mga kabrody, update ko na lang kayo para sa akin next vlog. Hanggang sa muling pagkikita, paalam. It's another good day mga kabrody. Kakarating lang namin dito sa Valencia Transit House. Dito mga kabrody, itong room na to ay binayaran namin ng 1,500 and 2 p.m. ang check-in and 12 p.m. ang check-out. So, almost 22 hours siya mga kabrody. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano meron sa loob ng aming transit. So, pasok ko dito mga kabrody. Meron kang kama, meron kang TV, meron kang electric fan, meron kang mga cabinets mga kabrody, and meron kang lababo dito. And meron ka ditong salamin, and meron kang mini CR na may cold and hot water shower. So, ito yung aming transit house na tutuluyan para ngayong araw. Ano ka bro, pupunta muna kami dun sa Dragon Castle. So, pupunta na namin yun and i-update ko kayo mamaya pag nakapunta na kami doon. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! It's another good day mga kabrody. After ng 25 minutes namin na biyahe mula sa pinag-stayan namin sa Baguio City, ngayon, nagpunta naman kami dito sa tinatawag nilang Dragon Castle sa Baguio. Ito yung makabagong attraction dito sa Baguio at makakakita ka talaga ng castle. Pagka libot mo dito, ito ang makikita mo. So, ito ang Baguio City Dragon Castle. Bagong tourist attraction dito sa Baguio City. Update ko na lang kayo para sa aking mga multi-vlog. Hindi sa muling makikita. Paalam. Ito mga kabrody, ngayon yung makikita mo sa loob ng castle dito sa Dragon Castle sa Baguio City. So napakagandang mga strukturang naglalakihang mga bato. Yan yung ginawa nila. At mamaya papasukin natin yung loob ng castle. Update ko na lang kayo mamaya mga kabrody. Kasama yung makikita. Paalam. Mga kabrody, ito na nga pala yung makikita nyo dito sa loob ng castle. Tara, sabay-sabay natin i-discover ng mga pang meron dito. Meron dito mga bato na ano, pinahalitan na
yan yung mga ano nila dito, gawa nila. So may mga peke pa na bat at kung ano pa. So galing ng ginawa nila mga kabrodi. Yan, galing ng ginawa nila. Yung cave, ginawa nila ng parang castle. Kaya update ko na lang kayo mga kabrodi hanggang sa ulit pagkikita. Paalam. It's another good day mga kabrodi. After ng 20 minutes namin na biyahe mula dun sa Dragon Castle, nagpunta naman kami ngayon dito sa Mirador Heritage and Eco Spiritual Park. So dito, lilibutin namin to, napakalaking park na to. Kaya update ko na lang kayo mamaya mga kabrodi. Hanggang sa ulit pagkikita. Paalam. Ito mga kabrodi, nandito na nga pala kami sa loob ng Mirador Heritage Eco Park. So ito yung kanilang bamboo area. Napakalaki nga pala nitong park na to mga kabrodi. Bago mo ito malibot, siguro kailangan mo ng mga 1 hour na lakaran mga kabrodi. Merong mga pataas at pababa na akyatan. Pero okay lang mga kabrodi dahil it's another good day mga kabrodi. After ng mga ilang minuto namin na pag-akyat dito sa Mirador Heritage Eco Park. Ngayon, ito naman, nandito na kami sa pinakamataas. And then sa pinakataas, ito ang makikita nyo. So yan mga kabrodi, napakaraming view ng mga kabahayan dito sa Baguio. And napakasayang mag-ikot-ikot, tingin-tingin habang makikita mo ang kanilang paligid ng buong city. So paano mga kabrodi? I-update ko na lang kayo para sa aming mga next stop. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Andito na nga pala kami mga kabrodi doon sa Japanese Inspired Monument mga kabrodi. Isa ito sa attraction dito sa Baguio City na pinapasyalan ng mga turista. And pagkatapos dito sa Mirador Heritage Park mga kabrodi, pumunta naman kami sa Baguio Park. Bumayan lang kami ng mga 10 minutes. Itong Baguio Park, katapat to ng The Mansion mga kabrodi. Baguio City Ride Park. Dito sa Baguio City Ride Park, ito kanila bago mag-construction natin ito, makikita mo. So, yun lang muna mga brody. Update ko na lang kayo para sa namin next time. Kaya sa ulit pagkita, paalam. It's another good day mga kabrody. After ng visit namin doon sa park, nandito naman kami ngayon sa Baguio Cathedral. So, ito yung Baguio Cathedral mga kabrody. Update ko na lang kayo para sa aming next stop mga kabrodi. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. It's another good day mga kabrodi. After namin dun sa Cathedral Baguio, dito naman kami ngayon sa Burnham Park / Night Market ng Baguio. Paano mga kabrodi? Update ko na lang kayo. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. At dito nga pala mga kabrodi sa kanilang night market, napakaraming tindahan ng pagkain. Kaya kung mapapansin nyo, napakarami rin ng mga tao. It's another good day mga kabrodi. Nandito kami ngayon sa Baguio City at sobrang lamig. 12 degrees nga pala ngayon dito. And ito yung aming pinag-stayan na transient house. And now mga kabrodi, papunta na kami sa Pangasinan, doon sa Bolinao Falls 1. And kailangan pa namin ng 4 hours na biyahe papunta doon. I-update ko na lang kayo hanggang sa muling pagkikita. Paalam. At ito na nga mga kabrodi, bumiyahin na kami ni Labs. So ito yung mga tanawin na nakikita namin. Nandito na kami sa areang bandang Dagupan. Kailangan namin ng 4 hours para kami ay makarating doon sa aming first stop na Bolinao, Pangasinan. Ito yung daanan naman, malapit na to sa Pangasinan. So umaakit na kami ng bundok para kami ay makapunta doon sa sikat na sikat dito na Bolinao Falls mga kabrodi. Mamaya makikita nyo kung ano nga ba ang meron doon sa loob ng Bolinao Falls mga kabrodi. So another good day mga kabrodi. After ng 4 hours namin na biyahe mula Baguio to Pangasinan, Bolinao, nakarating na kami dito sa tinatawag nilang Bolinao Pangasinan Falls. So sa Bolinao Pangasinan Falls, ito ang makikita nyo. Napakaganda ng falls nila mga kabrodi at ang laki. So mamaya susubukan natin maligo. Update na lang kayo para sa aking mga panibagong vlog hanggang sa muling pagkikita. Paalam. So ito na yung Bolinao Falls
mga kabrodi, napakaganda. Sulit yung binayad at biniyahe namin papunta dito. Update ko na lang kayo para sa mga panibagong vlog, panibagong content. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! She moves like a map with no borders. It's another good day mga kabrodi. After ng 30 minutes namin na biyahe mula dun sa Bolinao Falls, nagpunta naman kami dito sa Enchanted River, Enchanted Cave. So dito sa Enchanted Cave ay matatagpuan ito sa Pangasinan. Sa Pangasinan, Bolinao. So dun mo siya matatagpuan. And mamaya bibisitahin namin kung ano nga ba meron sa loob ng Enchanted Cave. Dito sa Enchanted Cave, nagbayad lang kami ng 300 pesos each and then 15 pesos sa parking fee ng motorsiklo. So, i-update ko na lang kayo mga kabrodi hanggang sa muling pagkikita. Paalam! It's another good day mga kabrodi. Nandito na tayo ngayon sa Enchanted Cave. Ngayon, samahan nyo ako. Pasukin natin anong abang meron sa Enchanted Cave. Tara! Dito mga pansin mga kabrodi, may hagdan. Medyo matarik yung daan, mag-iingat lang kayo. Make sure na mag-iingat kayo. And bago kayo pumasok dito sa cave, binibigyan nila kayo ng helmet mga kabrodi. At sa ganun, dahil may mga bato dito, baka maumpong kayo. So madali naman siya, may mga ilaw naman siya, kahit pa paano, para makikita mo yung dadaanan mo. So yan, ito na yung Enchanted Cave. Papasukin nga natin ano na ang meron dito. Para sa akin mga kabrodi, worth it na yung 300 pesos na entrance fee dito. It's another good day mga kabrodi. Nandito na kami sa loob ng Enchanted Cave at pagkarating mo sa loob, ito ang makikita mo. So ito mga kabrodi, maliligo muna kayo maliligo muna kami. Update na lang namin kayo hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Ito na nga mga kabrodi, nag-swimming na muna kami dito sa loob ng Enchanted Cave mga kabrodi. Napakaganda nga naman. Parang sa loob ng cave merong mga katubigan, yung dagat. So ang galing nga mga kabrodi. And ang ganda mag-swimming dito dahil hindi ganun kalamig yung tubig mga kabrodi. Kaya langoy-langoy muna tayo and enjoy muna natin yung tubig at kapaligiran. So yan naman si Love, swimming kami dito. At maganda talaga mag-swimming dito mga kabrodi. So mayroon din kami mga kasamang turista. Malaki nga yung cave na yan mga kabrodi. And malalim yan mga kabrodi. Kaya mas maganda kung di ka marunong lumangoy, magdala ka na lang ng life vest. It's another good day mga kabrodi. Kakatapos lang namin mag-swimming dun sa underwater cave. Ngayon, napunta naman kami dito sa kanilang garden na may kasamang rock formation. So ito yung palibot ng garden ng Enchanted Cave. So yan mga kabrodi, mag-iikot-ikot muna kami. I-update ko na lang kayo hanggang sa muli pagkikita. Paalam. Ito mga kabrodi, kasama pa to dun sa 300 pesos na binayaran mo ng entrance. So kasama yung kanilang mga garden. And meron din silang mga iba't ibang attraction dito sa loob ng Enchanted Cave mga kabrodi. Napakalaki nga nung kanilang garden dito. And meron din silang kiddie pool and adult pool dito mga kabrodi. Kaya sulit na rin yung ibabayad mo na 300 pesos mga kabrodi. And sa loob nga, ito yung makikita mo, mga mayroon pang mga puno na bonsai at kung ano-ano pa mga kabrodi. Another good day mga kabrodi, nandito kami ngayon, nag-iikot-ikot sa kanilang garden. So napakalawak ng kanilang garden, sulit na yung 300 pesos na binayad namin dito. Kaya kung magawi kayo dito sa Pangasinan, huwag na kayo magdalawang isip, pumunta kayo dito sa Enchanted Cave. Napakaganda. Dito na lang kayo mga kabrodi, hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Tapos nga namin mag-ikot-ikot at mag-swimming sa Enchanted Cave mga kabrodi, bumiyahe na kami ni Love papunta doon sa Bolinao Lighthouse. So isa rin yun sa attraction dito sa Bolinao, Pangasinan, ang kanilang lighthouse. It's
another good day mga kabrody. After ng pag-swimming namin doon sa Enchanted Cave, bumiyahe lang kami ng 10 minutes dito papunta naman sa lighthouse ng Bolinao. So, ito ang makikita mo. So, napakaganda nga naman dito sa lighthouse ng Bolinao and makikita mo yung dagat, sea level view at kung ano-ano mga view na magaganda. So mga kabrody, libre lang to, wala kaming binayaran kahit piso. I-update ko na lang kayo hanggang sa muli vlog. Hanggang sa muling pagkikita, paalam. Matapos namin dun sa Bolinao Lighthouse mga kabrody, bumiyahe na kami ni Labs papunta dun sa aming pag-i-stayan na Transcend House dito sa Patar Beach mga kabrody. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng kanilang mga daanan. It's another good day mga kabrody. After ng ilang minuto namin na pag-travel mula sa lighthouse na pinanggalingan namin, nagpunta na kami dito sa aming pag-i-stayan dito sa sa Patar Beach. Ngayon dito sa Patar Beach, eto ang makikita mo. So, kung makikita mo, napakalawak na white sand ang makikita mo dito. Sabi nga ni ate, yung may-ari ng bahay na pag-i-stayan namin, medyo magulo pa daw sa ngayon dahil kakadaan lang nung bagyo dito na Emong. So anyway, ang ganda pa rin naman dito sa Patar Beach and enjoy muna namin ni Labs kung ano nga ba ang meron dito sa Patar Beach. I-update ko na lang kayo mga kabrody hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Okay, matatapos na nga pala itong video ng part 2 namin mga kabrody. Bago matapos ang video na to, gusto ko lang i-shoutout si Boss Benok TV, James Mark Pitos, yung kaibigan ko sa Surigao, si June Mark Herrera, yung isa ko rin kaibigan, and kay Sir Captain Domingo Prehil. Shoutout po sa inyo, sir. I-update ko na lang kayo mga kabrody hanggang sa muling pagkikita. Paalam!